Sa kanya, kung ano yung understanding ng sensya, kung ano ang understanding ng mainstream, yun na yun. Di ba? So, as I was saying, I was telling you, mga 90% ng ating nalalaman, nakala natin totoo, hindi man po totoo. So, hindi natin sila mabiblame kung bakit ganon. Walang ibinigay ang Diyos na masama sa atin. Lahat mabuti. Pero, yung katigasan ng ating ulo, and because we are unsaved, we are fallen. Yan ang rason kung bakit yung ginagawa natin, akala natin, kabubuti natin, kakasama pala. Technology, for example. Ang ganda ng technology. Itong technology ito, ang ganda. Pero dahil fallen man tayo, most people ginagamit ito sa kasamaan by spreading lies through social media. But to their belief, it is the truth. So napakalaga mga kababayan na tayo nagsasalita ng totoo. Worse, yung totoo, nagsasalita ng totoo labeled as fake news. And it is censored. Baliktad po ang mundo eh. The world is believing the lies as truth. Because the world is, deceived by the enemy. The enemies of God, Satan. The God of this world is Satan. Kaya po, ang mundo, ito siya. But this will end in time, mga kababayan. May appointed time para doon. Okay po? So, hindi na ako makikipag-argue dito sa sinabi ni Erwin Tulfo. Kasi yun ang pananaw niya, yun ang belief niya. Baliktad sa ating paniwala. Hindi na ako makikipag-argue. Unless masave siya. Pag nasave ang tao, yung frequency ng ang ating brain, parehas na. Kaya nga yung mga nanonood ditong save, they know kung ano ang iniisip ko. Yung hindi, they are confused. Ay, sinasabihan niya ng taong ito. Parang luko-luko. Kung ano-anong pinapaniwalaan. It is because you are not saved. But I am hoping that the Holy Spirit will work with you. Because it's not an accident for you to watch this. The Holy Spirit just guided you para marinig mo. Marinig mo siya. Diba? Nasa sa inyo na kung gusto ninyong tumalima. Yung motive noong panahon, hindi pa tulad ng motive ngayon ng mga nasa likod nito. They have that evil motive. Noon, hindi pa masyado nila naisipan yun. Alam na ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. Just like the food. Alam ba ninyo, may nagkaso doon sa McDo. Nakita ko sa ikinaso pala yung McDo. Nanalo yung chef sa husgado. O basahin ninyo kung bakit nanalo. Alam ba ninyo na yun din ang design ng mga pagkain natin? Kaya nga may sinasabi tayong unhealthy foods, junk foods. Question: why is it the so-called unhealthy foods in junk foods allowed by government to be sold in malls, in groceries, in the markets, in sari-sari stores? Why? Naisip ninyo yon? Cigarette smoking is dangerous to your health. But why the government allows it, the manufacturers, to sell? Why? Kita ninyo? Ano ang motibo nila? Alam nila established na masama, but they allow it.
So there is an evil intent, an evil motive. It's like drugs. You see? Tingnan ninyo nangyayari. Ganyan, mapapalayo tayo sa ating discussion po. Ace, hindi ko lalahatin ng pastor na daya lang sila ni Taning dahil napaniwala sila. Walang pinipili ang diablo. Pati yung mga pastor, ligtas ka, hindi ligtas. Kaya nga, kailangan, you should be watchful, vigilant. Why? Because the enemy is like a roaring lion looking for whom he may devour. Yun po the devil is like a roaring lion. Sige lang hanap niyang bibiktimahin. Pati yung mga born-again Christian, bibiktimahin niya. Dama mali. Joy Forever, may pari ng taga-Canada, pinakitaan si Saint Gabriel ang messenger ng God. Ang sabi sa pari, December 8, alisin ang restrainer niya, lilitaw ng Antichrist. Yung mga huwag kayong nagpapaniwala po, sabi sa warning ng Diyos, kahit angel pang bumaba, kahit angel ang bumaba, pag ang kanyang kwento is other gospel, other than those, delivered to the apostles, huwag kayong maniniwala. Kaya nga ngayon, may topic tayo ngayon na may nag-time traveler. Galing daw doon sa advance ng panahon. Tapos ngayon, pumunta rito. Nakalimutan ko pala ilista yun time traveler. May mangyayari daw by ngayon, December, tapos December 25. That will change everything in this world. Yan ang balita ngayon. Ibigay ko sa inyo mamaya. Standby muna kayo po. Ang dami pong mga madadaya po ang lilitaw ngayon po. Kasi that's part of the prophecy. False prophets will emerge, mga kababayan, para dayain po tayo. Mag-ingat po tayo, mga kababayan. If it is outside of the scripture, do not believe them. Yung mga time traveler warns, upcoming Christmas Day event will change human lives forever. Basahin ko sa inyo mamaya. Kung wala kang background sa Bible, paniwalaan mo na yan. Oo nga niya. Di ba? Maniniwala ka niyan kasi wala kang background sa prophecy. Kung ano lang nabasa mo, kung ano-anong kwento, tapos ka na. Di ba? Kaya nga kailangan palitan natin itong gobyerno by next year sa eleksyon. Palitan ninyo lahat. Lahat ng kaalyado ng administrasyon, lalo na dito pong Pangulo, huwag na ninyong iboto for senator. Di ba? Kasi lahat ng pinopost niya, wala. Pinipilit yung mga tao, kung ano ang pinagsabi, pati yung mga confused na yung mga taga-DepEd, yung mga teachers nagtatawag sa akin, nag-aaway-away na sila, it is because of confusing statements. Galing saan? Galing sa gobyerno mismo. Walang batas. As in, wala. Hindi pwedeng imandato by their own admission. Kaya ginagawa nila, nagpapalabas sila ng mix and confusing messages. Ano ang objective nila? To pressure you. Ngayon, kung nagpaloko ka sa kanila, susurrender ka na. Ang daming sumurrender na.
Di ba? Kasi yung convenience, yung inaalis yung convenience sa buhay. Hindi ka makalabas-labas, etc. Bawal mo kumain. Lahat ng aksyon nila po, illegal. Kaya sabi ko sa inyo, ito na yung pagkakataon ninyo, May 9, para kastiguhin natin sila. Ubusin natin sila. Mula sa taas hanggang sa baba. Pero napaka-importante yung national positions po. Kasi yung nasa baba, actually, na-pressure lang sila din. Biktima lahat dito. Walang magawa eh. You see? So napaka-importante po yung panguluhan, pangalawang panguluhan, mga senador, congressman, senador, national positions. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kung gusto niyo maging maayos pa yung ating buhay for the short period of time, gawin niyo yung dapat na gawin. Pag hindi, o di suicide. Yung ginagawa po ninyo, suicide. Di ba? Melchor Herminio, si Digong, si Sara at mga kaalyado niyang senador, huwag iboto sa election 2020. Ang kukulit kasi ninyo eh. Dami sa inyo. Bulag. You suffer. Magagawa natin. Yan, decision ninyo yan eh. Nick Borromeo, joy forever the day in the hour knoweth no man. Para kay joy forever ito. Sigad lang po ang nakakaalam ng tamang oras ng rapture, hindi kung sinong false prophet, kahit pa pari po yan. Lalo na kung pari. Alam ba ninyo si Damaso, ang teachings niya, mga 80 to 90% hindi totoo. Si Damaso. Kaya nga si Dr. Jose Rizal, pero si Dr. Jose Rizal naging ayaw yung turo ni Damaso, naging ganun ba rin. Napakatalino ni Dr. Jose Rizal, pero na-deceive pa siya. So wala kasi po sa talino ng tao. Wala yon. Kasi, gaano mang katalino ng tao, mas matalino po si Satanas. Siya ang pinakang matalino of the angels of God. Na-fallen siya because of his ambition. So, anong laban natin kung wala yung ating Panginoon? Wala tayong laban sa dyablo. Di ba? Napakatalino niya. So, ang pinakang matalino sa mundo, kaya nga pinili niya, yung mga matatalino, yun ang naging agents niya dito sa mundo. Kaya nga po sila, mga leaders ng bansa, king, queen, president, prime minister, general, pope, yung mga kilala, ayun, sila yung bumubuo ng committee. You see? So without the wisdom from God, kaya po hindi ako umaasa sa aking sariling pagkaunawa. Hindi ako. In that is, mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung utos ng salita ng Diyos, nasa scripture po siya. Lean not unto your own understanding. Lean not. Pag ikaw ay umasa ka sa sarili mong pagkaunawa, sabi ko sa inyo, siguradong ang direksyon yan papunta doon sa direksyon ng dyablo. Sigurado, kahit gaano katalino mo, sino nga yung scientist ko yung gano'n, Sino yung scientist ng gano'n? Yung crippled na scientist, patay na. O napakatalino yon. Turo niya tama? Ay, hindi po. Yung turo niya, lahat ang leanings papunta sa impyerno. Nasa impyerno na yun ngayon. Di yun naniniwala sa Diyos. Si Stephen Hawking. Si Stephen Hawking. O ngayon, alam na niya na may Diyos.
Kaya lang, malayo siya sa Diyos ngayon. Nandun siya sa kalaban ng Diyos. Kumukulong apoy. You see? Di siya naniniwala na may Diablo. Di siya naniniwalang may Diyos, di din siya naniniwalang may Diablo. O ngayon, maniwala na siya, nandun na siya. Permanente siya doon. Grabe naman na niya si Mr. Bakit ako grabe? Basahin niyo sa Word of God. Pag hindi ka believer, di ka naging anak ng Diyos. Ang ama mo, Diablo. Dalawang bagay lang. Wala kang Diyos, nandun ka sa Diablo. Hindi mo alam na nandun ka sa Diablo pala ang punta mo. You see? Ganyan katindi po, mga kababayan. Satan's advocate, Stephen Hawking. Ang paniwala against God talaga. Nasubrahan sa talino. Yung talino ng tao, hindi alam ng mga tao sa buong mundo. Ang talino ng tao po, kamangmangan sa Diyos. Ang tawag niya, you fools. Mangmang. Ronnie de la Vega, Sir Dante, good day po. Hamunin ko si Sir Erwin Tulfo hindi ko pala siya pwedeng sabihin. Yung may mga words na. Ayan mo na yon si Erwin. Hindi mo man mabiblame yun, hindi man believer siya. Siyempre, yung Bible, hindi man siya familiar. Siyempre, kung ano yung nasa isip mo, yung knowledge na acquire mo, yun din ang isasabi. Di ba? Hindi mo mabiblame yun. I-evangelize natin para yung mindset niya, hindi man eh. Yung mga sinasabi niya, umayon sa ating sinasabi rin. Di ba?